disco bar. You mean, bumalik ka ulit sa dati? Sa gawain mo? May kasama ka bang kakilala na magpunta ka sa bar? O mag-isa mo lang? Ha? Oo, may kaibigan ako. Yung best friend ko si Halina. Pero nung nakilala ko yung foreigner na yun, wala si Halina, umalis eh. Kaya ako yung naiwan doon sa loob ng bar. Saka naman lumapit sa akin yung lalaking yun. Pagkatapos siyang mag-abot sa akin ng isang baso ng champagne, doon na nagsimula ang lahat. Paano naman natin kung maabutan nila tayo? Hindi pa rin sila tumitigil sa paghabol sa atin. Don't worry, Miss Patricia. I'm here for you. No matter what happened, you'll be fine. Sa kabilang banda, nakaisip na isang paraan si Mr. Fernandez upang sila'y mawala sa paningin ng mga taong humahabol sa kanila sa mga sandaling iyon. Bigla siyang lumiko sa isang daan. Hanggang sa nalito na ang mga humahabol sa kanila dahil bigla na lang silang nawala. Bigla na lamang napahinto ang sasakyan nila Hakil sa isang punong malaki at madilim. Shit, god damn it, son of a bitch. We lost them. Hey bro, what happened, huh? Did you say something to her? No, I did not. So why she is running away, huh? I don't know. I have no idea. Wait a second. Are you blaming me? No, bro. That's not what I meant. But we're just wasted our efforts. You lose so many times in catching the ladies, huh? I don't know. What should I know? Stop talking for a while. Let me time to think. Sa gitna ng diskusyonan ni Hakil at ng kanyang isang kasamahan na kanyang katabi sa harapan ng sasakyan, ay bigla namang sumingit ang isa pa nilang kasamahan na nakaupo naman sa likuran. Hey, you two there, stop your nonsense argumentation, huh? Okay, just leave it there. We need to go now before the coops look for us. There's another chance for us to recruit. Okay. Yeah, he's right. There are so many girls out there to recruit and to sell them in prostitution to have a big money. Okay, let's go now. Si Hakil at ang kanyang grupo ng mga Indiano ay mga illegal recruiter. Sila ay isang malaking sindikato na napapabilang sa prostitution. Sila ay kumukuha ng mga babae sa iba't ibang parte ng Pilipinas para ibenta sa prostitution. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ginagamit nila ang kanilang karisma at iba pang mga paraan para makapang-akit sila at makapanghikayat ng mga babae na maaari nilang madala sa kanilang grupo. Sa kabilang banda, dinala na lang ni Mr. Fernandez ang takot na si Patricia sa kanyang kondo. Nang nasa basement na sila, Finally, we are here in my condo. Don't worry, Miss Patricia. You're safe for now. As for now, lapas muna tayo sa sasakyan ko. Tapos, doon ka muna sa kondo ko. Magpahinga. This is not the right time to go back to your home for now. Kasi, maybe the people sneaking around to find you out. sumunod na nga si Patricia sa kanya. Habang papasok sila sa loob ng elevator papuntang 10th floor, ay pares lamang silang tahimik at hindi na rin umiiyak si Patricia. Nang nasa loob na sila ng kondo ng lalaki, "Oh, Miss Patricia, have a seat first at the sofa. Here's some water. Drink it." "Maraming salamat." Sa kabilang banda, nakapaupo na lang sa harapan ni Patricia si Mr. Fernandez at bigla itong nagtanong sa kanya. "Miss Patricia, can I ask you something? Do you recognize those guys?" "Ha? Yung isa lang, si Hakil.
Yung Indiano na nakilala ko sa bar kanina. Nung niyaya niya ako na lumabas daw kami, wala namang parasahang naganap kung sa ako sumama sa kanya kasi maganda naman yung treatment niya sa akin, yung kung paano siya mag-alok sa akin. Kaya hindi ako nag-isip ng anuman nung una. Pero hindi niya sinabi sa isang pakaparte niya pala ako dadalhin. Pagkatapos kanina nakita ko na marami pala sila. Meron silang mga sinasabi na hindi ko naiintindihan. Pakiramdam ko parang ako yung pinag-uusapan nila. At panay ang tawa nila kanina na parang bang meron silang masama na gagawin sa akin. Kaya yun, bigla na lang akong gumawa ng paraan para tumakas. Sa kabilang banda, Excuse me lang, Miss Patricia. May tumatawag lang saglit. okay, sige. Biglang tumayo si Mr. Fernandez mula sa kanyang kinauupuan at lumayo muna siya saglit kay Patricia. Saka siya nagpunta sa kanyang terrace para kausapin ang tumawag sa kanya ng biglaan. Hello, Chief. What is your status? Hello sir, good evening po. Mag-update lang po sana kami regarding dun sa concern nyo na tinawag kanina. Regarding dun sa babae na hinahabol ng isang pulang sasakyan. You may continue. Kasalukuyan na po kaming nasa presinto ngayon, sir. Dito sa headquarters ng Barangay Mayumot Rizal. At tama po kayo sa binigay ninyong description regarding dun sa kulay ng sasakyan at sa itsura ng mga lalaki. Sa ngayon po, ang kailangan nyo lang pong gawin personal po dito na magpunta sa aming tanggapan para po makapag-file po ng formal na reklamo ang biktima. Gusto ko rin po sana ipaalam sa inyo na nagawa na rin po namin na makapag-request ng kopya ng CCTV camera doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. Doon po mismo sa tapat ng gas station kung saan nyo naaktuhan ang pangyayari. Okay, Chief. Maraming salamat sa information. Sige, papunta na kami dyan. Sa kabilang banda, bumalik muli si Mr. Fernandez sa kinaroonan ni Patricia. Miss Patricia, okay lang ba? Alis muna tayo. May pupuntahan tayo. Saglit lang. Umalis na nga ng kondo sina Patricia at Mr. Fernandez. Walang kalam-alam si Patricia na sila'y magtutungo sa headquarters. Nalaman na lang niya nang naroon na sila mismo sa loob ng headquarters ang mga pulis sa Barangay Mayumot Rizal. Sa kabilang banda, Chief, good evening. Asan ang mga kriminal na yan? inakay nga ng isang pulis sina Patricia at Mr. Fernandez sa tapat mismo ng selda. At lahat ng mga Indiano na nahuli nila ay naroon at nagulat sila nang biglang nagkaroon sila ng hindi inaasahang bisita. Hey brother, look who's here! The fucking girl! Hey, you pussycat! What have you done to us? What have I ever done to you? You just running away without asking me to leave. Did I harass you? Where's your evidence? Huh? Release us here. I need our lawyer. Sa mga oras na iyon ay labis ang pagtataka ni Patricia kung paano na lang sila nahuli at ngayon nasa loob na nga silang lahat ng selda. Nagtanong na lamang ito kay Mr. Fernandez. Mr. Fernandez, matanong ko lang. Sobrang pagtataka ko, paano silang napunta rito agad? Samantalang kanina hindi ba halos hinahabol tayo nila? Paano silang nahuli ng ganun kabilis? Sasagot na sana si Mr. Fernandez, subalit ang pulis na lang ang nagpaliwanag sa kanya. Miss, ganito kasi yan. Si Mr. Fernandez kasi biglang tumawag sa akin. So, tapos, sinireport niya yung nangyari sa'yo. Na yun na nga, hinahabol ka nga ng mga grupo ng kalakihan ng isang itim na sasakyan. At nangyari yun sa tapat mismo ng gas station. Habang nangyayari yun, nagpadala si Mr. Fernandez ng isang litrato. At nung na-receive namin yun, nagawa na rin namin na makapag-request ng CCTV camera mismo doon sa pinangyarihan ng insidente. At pinaghambing namin
kung sakto ba ang ebidensya na binigay ni Mr. Fernandez doon mismo sa nakuhanan ng CCTV camera at hindi nga kami nagkamali. Ha? Posible ka bang mangyari ng ganong kabilis ang lahat? Paano nangyari yun? For a moment I saw you on the reflection of my side mirror. I know that something is not good because there's the black car chasing you. I just captured it by my camera. Saka ko naman tinawagan kaagad si General para umingin ng tulong. Sa kalagitnaan ng kanilang diskusyonan, ay bigla ulit nagmungkahi ang kanilang kasama na general. Tama po ang sinabi ni Sir. At ng mga oras na iyan, nagkataon naman po na nagsasagawa po kami ng checkpoint. At nang napadaan sila, doon na po namin sila nahuli. Sa mga sandaling iyan, ay nagkakaroon sila ng pag-uusap na pribado sa isang kwarto na malayo na sa selda kung kaya't hindi na nakapapakinggan ng mga kriminal kung ano man ang kanilang naging pag-uusap. Sa kabilang banda, hindi na nga muling nagtanong si Patricia. Nakapagbigay na rin siya ng salaysay sa mga pulis at pagkatapos, sinabi nila ng mga pulis na mag-a-update na lang sila sa susunod na mga araw tungkol sa magiging takbo ng kaso. Naihatid na nga ni Mr. Fernandez si Patricia sa kanyang tinutuluyan sa Quiapo, Manila. Are you sure you wanna leave this place? Pagkarating ni Mr. Fernandez at ni Miss Patricia mismo sa Skinita kung saan siya nanunuluyan, mismo sa squatter area ng Quiapo, Manila, ay nagpark na lamang ito sa gilid. Pumarada siya sa kalapit na bakery stores. Halos dikit-dikit ang mga bahay na naroroon. At makipot ang dadaanan patungo sa kanyang inuupahan. Masyado ring mausok sa lugar na iyon. Masyado ring matao at magkakadikit ang mga sasakyan na nakapark sa bawat gilid ng kalsada. At marami ring nagbebenta ng mga street food sa daan. Kung kaya't napapasama rin ito sa mga mauusok. Okay naman ang lugar dito. Naging maayos naman ako sa 2 taon ng pangupahan ko dito sa area na to. Kaya huwag ka mag-alala. Nabasa nito ang itsura ng lalaki na para bang nadismaya ito sa itsura ng kanyang tinutuluyan nang makita niya iyon. Siya nga pala, maraming salamat pala doon sa pagkakatulong mo sa akin, doon sa pagkakasagip mo kanina at sa pagkakakulong ng mga taong yon. Labis ako nagpapasalamat. Pasensya ka na kung nakalimutan ko magpasalamat sa iyo kanina. Oh, is that so? You're very welcome. Do you remember I gave you the calling card? Bigla na lang kasi huminto yung communication natin. Yun ba? Naku, pasensya ka na kasi naging busy na ako sa pag-aaral ko. Tsaka sa ibang mga bagay na ginagawa ko, yung mga racket ba? Pero maniwala ka, yung pagpunta ko sa bar ngayon ko lang ulit ginawa yun mula nang huli tayo nagkita. Yun talaga ang totoo. Alam ko, kapag tinanong ko ulit sa'yo ito, parang magiging sobrang kulit ko na. Pasensya ka na, pero kasi talagang curious lang ako. Bakit ka nga pala bumalik ulit sa mga bar? Tinuloy mo pa rin ba ang sideline mo na pagiging escort girl? Pasensya ka na. I'm not trying to offend you. Ganun ba? Okay lang, naiintindihan ko. I have no choice. Marami kasi akong binabayaran. Totoo po na nakatulong yung pera na binigay mo sa akin noon. Nagpapasalamat talaga ako para doon. Pero kasi, alam niyo naman po na tuloy-tuloy pa rin yung gastos. Tsaka, kahit mahirap, tinutuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko. Kasabay nun, syempre po, ginamit ko naman po sa tama yung binigay niya sa akin. Gumawa po ako ng sarili kong negosyo, yung mga online shopping lang po. Pero kasi, minsan, hindi sapat yung kinikita ko sa isang araw, yung mga iniipon ko. Kaya ang ginawa ko, naging practical ulit ako. Kasi syempre po, nagbabayad ako ng upa, ng ilaw, ng tubig, pagkain ko pa sa araw-araw. Ako na lahat po ang gumagawa nun para sa sarili ko. Minsan, hindi sapat yung kinikita ko sa isang araw, yung mga iniipon ko. Kaya ang ginawa ko, naging practical ulit ako. Kasi syempre po, nagbabayad ako ng upa, ng ilaw, ng tubig, pagkain ko pa sa araw-araw. Ako na lahat po ang gumagawa nun para sa sarili ko.
Kaya naisipan ko na maging practical ulit. Yun lang po talaga ang pinaka-reason. Okay. At saka nga po pala, marami na rin po kasi akong mga trabaho na pinagdaanan noon. Bata pa lamang ako. Alam ko po ang salitang hirap. Dahil bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Hanggang ngayon, para tuloy-tuloy ko pa rin masuportahan yung sarili ko. Mula po siguro nung naulila ako, natuto po ako na mabuhay na mag-isa na hindi umaasa sa ibang tao. Kaya po siguro hindi ko rin masisi yung sarili ko kung bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon. It's just because I want to survive in life. Kung hindi po, baka po mamatay na lang ako na dilat ang aking mga singkit na mata dahil sa gutom. Ramdam na lalaki ang hugot na pinagbumulan ng mga pahayag na iyon. Napatang mo na lang ito sa kanyang narinig. Sa kabilang banda, okay lang po ba na ako naman ang magtanong sa inyo? Yeah, sure. What is it? Okay lang po ba na sumama ka po muna sa akin saglit? Diyan lang po tayo pupunta sa may kanto. Yeah, sure. But, can I do you a favor? Pwede ba ako mag-park dito? Baka may magagalit. Don't worry po, ako pong bahala sa inyo. Mabait naman po yung may-ari dyan. Diyan po sa may nakatira sa bakery store. Don't worry, kakausapin ko po sila. Tsaka, wala naman po naninikit dito sa lugar namin eh. Una namang bumaba ng sasakyan si Patricia at nagtungo ito roon sa bakery store para ipaalam ang nakapark na sasakyan ni Mr. Fernandez sa kanilang gilid. At nang pumayag na ito, ay nagpakita na lang ito ng thumbs up. Si lalaking nakangiti na naroon pa rin sa loob ng sasakyan. Sa kabilang banda, pagkatapos lumabas ni Mr. Fernandez mula sa kanyang sasakyan, ay sumusunod lamang ito kay Miss Patricia kung saan sila pupunta. Hanggang sa napahinto sila sa isang simpleng kainan na halos maraming tao ang dumadayo sa loob. Wow! I can't believe it na meron pala isang magandang kainan na katulad nito dito sa Quiapo. At mukhang masarap ang mga pagkain nito. Tignan mo, oh. Maraming mga tao na kumakain sa loob. Talaga po? Naku naman po. Buti naman at nagustuhan niyo dito. Tama po yung sinabi niyo. Sa katunayan, this is one of our best and popular canteen here in our place. Sulit ang pagkain mo rito at malinis naman po. Really? Parang naramdaman ko ang lalong gutom sa tiyan ko ah. Mukhang mapaparami ang kain ko na to mamaya. Siya nga pala. This is my way on how I show my thankfulness to you. Don't worry, I'll treat. Pili ka lang ng gusto mo. Hayaan mo na gawin ko to para sa'yo bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa'yo. Dahil sa magandang bagay ginawa mo para sa akin sa mga sandaling ito. Halika na at pumili ka na ng pagkain mo sa counter. Pumila na rin tayo. Pumila lang nga sila Mr. Fernandez at Miss Patricia sa counter para bumili ng pagkain. Nagdaan ang buong magdamag na masaya lang sila habang pinagsasaluhan nila ang moment sa isa't isa sa loob ng kantin. Hindi na mamalaya ni Mr. Fernandez na mas lalo nang lumalalim ang kanyang pagka-interes at atraksyon sa babae. Nagkakaroon na ng puwang si Patricia sa puso ng lalaki nang hindi niya sinasadya. Sa kabilang banda, Well, thanks for this precious night having a dinner with you. Thank you sa surprise na ginawa mo para sa akin sa mga oras nito. I hope sa sunod ng panahon, pagbibigyan mo ang aking invitation para makabanding tayo. Kung papayagan mo ako. yeah, sure, you're welcome. Gusto mo ba nahatid kita hanggang doon sa loob na inupaan mo? Para at least matiyak ko na talagang safe ka. No, okay lang. Promise, okay lang talaga ako dito. Ingat ka na lang sa pag-uwi mo ha. Baka kasi masyado ka ng gabihin sa daan. Sige. Please, just one more thing. Kapag mangailangan ka ulit ng tulong, don't hesitate to call and text me. I'm always available for you. Okay, sige, yun lang. Bye-bye na. Have a good night's sleep.
Huling pahayag ng lalaki, saka ito pumasok sa kanyang sariling sasakyan at nakalis na sa lugar na yun. Pagkalipas ng ilang linggo, isang gabi, halos hindi makatulog si Mr. Fernandez sa kanyang sariling kama. Bigla itong napabangon sa kanyang kama at lumapit ito sa kanyang stove cabinet na malapit doon, saka ito kumuha ng isang 1/4 na baso ng red wine. Pagkatapos niyon ay lumabas siya sa kanyang kwarto at dumiretso ito roon sa kanyang terrace area, saka siya nagmuni-muni. Ay, ang sarap na matulog na yan gabi. Ang sarap ng singoy ng hangin. Subalit, hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog ngayon. Napatanaw bigla si Mr. Fernandez sa kagandahan ng buwan sa kalangitan. Hanggang sa naalala niya kung ano ang naging pagtatagpo nila ni Patricia sa huling araw na nagkita sila. May isang bagay siya na naalala sa kanyang mga sinabi na nagbigay ng matinding impact sa kanya. Napakarami ko ng trabaho na pinagdaanan. Alam ko na po ang salitang hirap dahil bata pa lang ako, nararanasan ko na yan. Kaya siguro, hindi ko na masisi yung sarili ko kung bakit narito na ako ngayon sa sitwasyon ko. It's just because I want to survive in life. Dahil sa makatagang yun, ay biglang naalala ni Mr. Fernandez ang kanyang pinagmulan. Si Mr. Fernandez ay isang 30-year-old successful na business tycoon na kilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Isa siyang multi-millionaire. Pero sa kabila ng lahat, sa likod niyon ay mayroon siyang pinagdaanan na matinding sakripisyo bago niya narating ang kanyang katanyagan. Lingid sa kalaman ni Patricia, si Mr. Fernandez ay dati ring nakatira sa Zambales. Siya ang dati niyang kapitbahay na mas matanda sa kanya. Ang kanilang mga magulang ay mabuting magkaibigan noon. At nung bata pa si Patricia ay lagi itong bumibisita sa bahay ng lalaki at naglalaro doon sa loob. Hindi pa siya ganoon namumukhaan ngayon ni Mr. Fernandez dahil nung huli silang nagkita ay sobrang bata ni Patricia. Sa edad na 15 ay maaga siyang kinuha ng kanyang tita na kapatid ng kanyang ama at dinala ito sa Amerika para mag-aral. Dahil noon, walang kakayahan ng kanyang mga magulang na pag-aralin silang magkakapatid. Ang kanyang ama ay isa lamang farmer at ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng kung ano-anong gulay sa tapat ng kanilang bahay. Isang matandang dalaga ang kanyang tita at nang mamatay ito, lahat ng kanyang kayamanan ay pinamana niya kay Mr. Fernandez. Tinulungan din ni Mr. Fernandez sa kanyang mga kapatid na naiwan sa Pilipinas gayon din ng kanyang ama at nag-migrate sila lahat sa Amerika. Nang biglang namatay ang kanyang ina dahil sa isang pangyayaring sunog sa Zambales. Pagkatapos niyon, ang negosyo na ipinamana sa kanya ng kanyang tita ay mas lalo niyang pinalago hanggang sa lalo itong nakilala. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng Asia at Europa. Dahil sa matinding trauma na naranasan ng kanyang buong pamilya sa pagkamatay ng kanyang ina dahil sa sunog, ay mas pinili nila na manirahan sa Amerika sa loob ng 5 taon. Pero pagkalipas ng 5 taon, mas pinili ni Mr. Fernandez na bumalik muli sa Pilipinas para balik-balikan ang kanyang mga naging alaala nung nakatira pa siya noon sa Zambales, kung saan huli niyang nakasama ang kanyang ina. Sa isang mapaglarong sitwasyon, ay pinagtagpo muli si Patricia at si Mr. Fernandez sa isang hindi inaasahang okasyon. Kinabukasan, maagang pumasok si Mr. Fernandez at nag-ready siya ng kanyang sarili para pumasok sa kanyang sariling kumpanya ng umagang iyon. Telecom Company, ito ang pangalan ng kumpanya ng isa sa mga branch ni Mr. Fernandez sa Pilipinas. Hi sir, good morning po. Siya ang kasalukuyang CEO ng kanyang sariling kumpanya. Good morning to all of you. Pagkalipas ng sandali, habang busy si Mr. Fernandez sa kanyang sariling office, Please, come in. Hi sir, good morning po. Dala ko na po dito sir yung schedule ng meeting nyo for this whole week. Ito po oh.
bungad kaagad ng sekretarya ni Mr. Fernandez at nagabot ito ng folder sa kanya. Nang makarating na ito sa kanyang harapan. Mamaya po palang 10 a.m. Mayroon po kayong meeting with the board of directors po. Sa may conference room po. Okay, thank you for this. Pagkalipas ng sandali, alas 10 na ng umaga at nagtungo na nga si Mr. Fernandez sa conference room para sa kanyang meeting. Pagkalipas ng sandali, natapos na nga ang meeting nila Mr. Fernandez. Naiwan na lamang ito sa loob kasama ang isa sa mga stockholder niya na kanyang best friend na walang iba kundi si Mavi Carpio. Hey bro, how's your day, huh? Bati kaagad sa kanya ng kanyang kaibigan at napaupo na lang ito sa isang rolling chair habang pinaglalaroan nito ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. As usual, bro. Loaded na naman ang schedule natin. Well, bro. Saan mo pala gustong mag-lunch? Guys bro, tama na muna stress work yan. Come on, doon na lang tayo sa mall. Diba? Sa Ken Rogers. Doon pa rin sa dati. Tara. No problem, bro. Let's go. Napagpasya na nga ni na Mr. Fernandez at Mr. Carpio na kumain sa pinakamalapit na mall na malapit sa kanilang opisina. Pagkalipas ng sandali, habang naghihintay sila ng kanilang order na pagkain sa loob ng Kenny Rogers, ay biglang napalingon sa labas ng kainan si Mr. Fernandez dahil bigla itong may napansin. Naroroon din pala si Patricia sa nasabing mall. Nakasuot ito ng uniforme pangpasok nang nakita siya ni Mr. Fernandez na napadaan sa kanilang kinainan. Sa mga sandaling iyon ay abala naman si Patricia sa paghahanap sa National Bookstore dahil mayroon itong bibiling project para sa kanilang school. Sa kabilang banda, Bro, saglit lang muna Punta muna ako sa comfort room. Text muna lang ako pag dumating na yung order natin. Okay, sige bro. No problem. habang naglalakad si Patricia sa hallway ng mall, hindi niya napansin na sinusundan din pala siya ni Mr. Fernandez. Abala ito sa paghahanap kung saan ba naroroon ang National Bookstore. Nagpalingalinga ito sa kaliwa at sa kanan. Natuwa na lang si Mr. Fernandez kang napansin nito kung ano ang kasuotan ng babae, na parang galing pa ito sa school. Hanggang sa naisipan na lang niya na tahimik itong kuhanan ng litrato at videohan habang naroon pa rin siya sa likod at sinusundan ng pasimple at sikreto si Patricia para magkaroon ito ng memory sa kanya. Nakarating na nga sila sa National Bookstore at napansin niya na pumasok na rin sa loob ang babae. Akba na nga rin sana siyang papasok sa loob ng National Bookstore nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hello bro. Hey, come on! Nasaan ka na? Kanina pa nandito yung order natin. Oo, sige bro. Papalit na ako dyan. Bago tuluyang bumalik sa Kenny Rogers si Mr. Fernandez, ay mataimtiman na muna niyang tinitigan ng maigi si Patricia na naroon pa rin sa loob ng National Bookstore. Kasalukuyan itong busy sa paghahanap o pagtingin sa mga libro na nasa loob. Kabilang banda, halos hindi mapawi ang tuwa na napansin ni Mr. Mavi sa mukha ni Mr. Fernandez. Hanggang sa... Hey bro, mukhang may nangyaring kakaiba sa'yo ah. Kaya ka ba nawala na matagal? Sabi mo, sa CR ka lang pupunta. Mukha yatang nakarating ako sana. Hindi maalis yung ngiti sa mga labi mo ah. Ano ba yan? Chicks ba yan? Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay sinubukang luminga sa labas ni Mr. Mavi habang inaasar niya si Mr. Fernandez. Ano ba yung sinasabi mo bro? Nakapila lang ako. Sige na, kain na tayo. Huwag mo na isipin yan. Sa kabilang banda, busy naman si Patricia na nakapila sa may cashier area para bayaran ang napili niyang libro. Saka naman biglang nag-ring ang kanyang phone. Hello, Halina? Where you na ba, girl? Sabi mo bibili ka na ng popcorn. Bakit parang ang tagal mo na ata? Mahaba bang pila yan? Bilisan mo na. Yung pelikula mag-start na. O sige ka. Mamimiss out ko yung umpisa ng pelikula. Bilisan mo na.
Wala girl, papunta na ako dyan. Masensya ka na. Dumaan pa kasi ako sa National Bookstore eh. Meron kasi akong project na dapat bilhin. O sige na. Sige na, babay na. Ganun ba? Sana hintay mo na lang na matapos ang movie natin. Bago sana tayo dumaan dyan. Bakit nagsasarado na ba ang mall at parang nagmamadali ka ata? Ano ba, te? Tapos ka na ba, Manermon? Diba, sabi ko ibababa ko na. Sige na, ha? Kita na lang tayo dyan. Patakbo na rin ako. Nakabalik na nga si Patricia sa loob ng sinihan at napaupo na to sa tabi ni Halina. Sa kalagitnaan ng kanilang panonood, halos ramdam na ramdam ni Halina na sobrang takot na takot si Patricia sa kanilang horror na pinapanood. Halos ramdam na ramdam nito ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak sa kanyang braso. Hey Patricia, okay ka na ba yan? Yung gusto ko tatakbo sa palabas, parang gusto ko tumawa na matindi dito sa sobrang higpit ng pagkakahawak ko sa braso ko ah. Ay, sorry. Patingin nga ng braso mo, baka nasugatan na kita. Nakakatakot? Hindi ah. Nakakagulat kayo yung movie na pinanood natin. Hindi ako takot ah. Nagugulat lang ako. Sino yung wala sa'yo? Si Patricia, matatakot eh. Parang malita, bata naman yan. Parang bata pasit, patakaktin. Sa kabilang banda, Alis ka po talaga! biglang napasigaw si Halina sa loob ng sinihan sa sobrang pagkagulat dahil sa palabas. Dahil doon, nagulat din ng mga tao na nakaupo roon. Oh, ano ngayon? Sino ngayon na mas matatakotin sa atin, ha? Ang lakas mo mambuli kanina, ha? Sa huli, hindi na lang umimik si Halina sa naging reaksyon ni Patricia sa kanya. Sa kabilang banda, natapos ng matikwasay ang kanilang pinapanood na movie hanggang sa nakalabas na sila mula sa loob ng sinihan. Napagdesisyon na nila na mag-dinner sa loob ng Mang Inasal. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay biglang nagsalita at nagtanong si Halina kay Patricia. Siya nga pala girl, naalala ko nga pala, naalala mo yung huli nating punta doon sa bar? Nag-text ka sa akin doon eh. Sabi mo, may nakilala kang foreigner. Diba, Indiano yun? Oo, naalala ko, Indiano nga yun. Sabi mo yun, Indiano. Oh, kamusta na kayo? Ano nang nangyari sa iyo ngayon? Sa narinig na yon mula kay Halina, ay bigla na namang ninervyos si Patricia dahil naalala na naman niya ang trauma na naidulot ng gabing yun sa kanya. Ha? Naku, kalimutan mo na yun. Wala na yun. At saka, ang boring kausap nun eh. Hindi ko yung bet, hindi ko yung feel. Ganun ba? Naku girl, sana sa akin nila bigay. Naku pa naman, bet na bet ko yung mga foreigner eh. Ha? Ano sabi mo? Naku po, wag. Wag na lang, no? Buti nga nung nakilala ko yun, wala ka dun eh. Naku, pag nagkataon. Ano mo sinasabi mo girl? May nangyari ba? Ha? Nangyari? Nangyari? Wala Wala nangyari. Hindi, di ba sabi ko nga sa'yo, boring kausap yun. At saka kasi, nabanggit niya sa akin na gusto niya daw akong dalhin sa India. At agad-agad. Kaya ayun, medyo takot ako kasi nagmamadali siya. Kaya ayun, hindi ako pumayag kasi syempre, biglaan yung gusto niya. Kaya hindi ko na siya kinontak pa. Alam mo na. Sobrang kaba ni Patricia, halos nagtahi-tahi na lang ito ng kwento habang kinakausap si Halina. Ayaw niya na sabihin ang katotohanan sa kanya para maiwasan din na mag-alala ang kanyang kaibigan sa kanya. Oh, really, Sisi? Naku po, chance na yan eh. Sayang naman, pinakawalan mo pa. Biruin mo, ganun kabilis. Dadali ka na niya agad sa India. Naku po. Parang seryoso yung talaga sa'yo. Sayang, sana sa akin mo na binigay. Alam mo, Sisi, mukhang hindi maganda yung idea na yan. Buti nga wala ka nga doon eh. Kasi kung nagkataon, hindi ko talaga alam kung buhay pa tayo ngayon. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo kanina ka pa. Ano ba yun? Wala, Sisi. Alam mo kung ako sa'yo, tapusin natin pagkain ito para kakawin na rin tayo. Yun lang. Sa kabilang banda, halos hindi may alis ni Mr. Fernandez sa kanyang mata sa kakatitig sa kanyang computer. Inabot na rin siya ng sobrang gabi sa kanyang opisina na dati-dati naman ay maaga siyang umuwi sa kanyang kondo.
Hindi mawala-wala sa isipan ni Mr. Fernandez kung paano naging pagtatagpo nila kanina ni Patricia nung nasa mall pa siya. Sa gitna ng kanyang pagkatulala ay biglang may kumatok sa pintuan. Hey bro! Hindi ka pa ba uuwi? Abay, uwi na ako ha? Sige bro, mauna ka na. May tatapusin pa ako eh. Ingat ka na lang sa biyahe. Ako bro, sobrang sipag naman talaga oh. May bukas pa ha? Paano na yan kung magkasawa ka? Eh di mas lalo na. Wala ka pa namang asawa ngayon, masyado mo nang pinapatay ang sarili mo. Ganyan talaga. This is my responsibility. Kailangan talaga tapusin to. Sige na, alis ka na. Baka magabihan ka pa dahil sa akin. Sige na. Shoo. Sige na nga, bahala ka na nga dyan. Babay na. Lumipas ang sandali, naiwan na nga si Mr. Fernandez na nag-iisa sa kanyang opisina. Hindi niya magawang maialis ang kanyang paningin sa mga litrato na naroon sa kanyang computer. Yun ang mga kuha niya kanina nang nakuha niya ng litrato at video si Patricia nang sinusundan niya ito kanina sa mall. Lumipas pa ang ilang sandali. Nagawa ni Mr. Fernandez na magbuni-muni at kinausap niya ang kanyang sarili habang iniisip si Patricia. Ay, kumusta na kaya siya? Ano kayang ginagawa niya? Hanggang ngayon, hindi pa niya ako kinokontak. Ano kaya? Puntahan ko siya. Ay, asal talaga. Hindi ko matanggal yung isip ko sa kanya. Siguro, kakaiba talaga siya. Oh, Patricia. Ano bang meron sa'yo? Bakit hindi ka nawawala sa isip ko? Napakarami kong nakilalang babae noon na mas higit sa'yo. Subalit, sadyang iba ka sa lahat. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalalim. Ang importansya mo sa akin, hindi matahimik sa isip ko, sa kakaisip ko sa'yo. Sa gitna ng pagmumuni ni Mr. Fernandez ay bigla itong natigilan nang may tumawag sa kanya na hindi inasahan. Sandali lang. Si Patricia na po tumatawag. Sagutin ko nga. Hello, Patricia? Hi sir, good evening po. Si General Railo po ito. Pasensya na po sa abala. Mayroon lang po sana akong i-update sa inyo. Oh, Chief! Ikaw pala. Napatawag ka. Ano ba ang status? Sir, kasi po, nais ko lang i-report na yung mga Indiano po ba na nahuli natin mga nakarang linggo, nakapagpiyansa na po sila. Naghain po ng bill yung kanilang attorney sa kadahilanan na hindi daw po sapat ang ebidensya laban sa mga nireklamo. Ha? Gano'n ba, Chief? Hindi ba sapat yung ebidensya na mga nakuha nating picture at yung CCTV camera yung nakuha natin sa gas station, yung pinadala ko sa inyo? Malinaw naman na nakita roon na hinahabol si Patricia. Pasensya na sir, ganun talaga po hindi naman natin sila pwedeng i-detain ng matagal sa selda kasi hindi pa sapat ang ebidensya na nalikom natin laban sa kanila. Sige, Chief. Thank you sa information. Maraming salamat. Naibaba na nga ni Mr. Fernandez sa kanyang call matapos niyang makausap ang general. Sa kabilang banda, nag-isip ng malalim si Mr. Fernandez habang nakatingin ito sa computer. Hanggang sa napatayo ito at nagpalakad-lakad na lang sa loob ng kanyang opisina. Hanggang sa napatingin ito sa kanyang bintana sa labas mismo ng kanyang building. Iniisip niya, kailangan niyang matiyak ang seguridad ng babae. Dahil for sure, babalikan nila si Patricia para maghiganti. Sa kabilang banda, biglang nakaisip ng paraan si Mr. Fernandez. Hello, boss? Ikaw pala, boss. Long time no see, boss,
Kumusta na po kayo? Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Good evening, Detective Nero. No time no see too. Pasensya ka na kung naabala kita sa ganitong oras. Maaari mo ba akong bisitahin dito sa aking opisina? Nais ko sana ang pag-uusapan natin yung dito. Copy po, sir. Bukas na bukas rin po, pupunta ako sa opisina ninyo ng umaga po. Maraming salamat, Detective, ha? Asahan kita bukas. Alam kong magaling ka, kaya ikaw ang kinuntak ko. Hi po! Nagustuhan niyo po ba ang book 2? Ito nga po pala ang first part ng book 2. Kung nais niyo po na mapakinggan ang pinaka-ending ng kwento, abangan niyo po ang last part sa susunod na pag-post natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento ng The Stranger's Heart. Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment kung may nais po kayong sabihin, at mag-subscribe sa aking YouTube channel para masundan niyo pa po ang mga susunod pa nating ipopost na ibang kwento. Have a good day!